June 4, 2026, Huwebes. Nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Itinuloy naman ng dating Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa flood control project. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects, illegal ayon sa bagong majority block ng Senado. Dalawang grupo ng realista nagkagirian sa labas ng Senado. Senate media mariing kinondena ang paid hacks remark ni Senator Rodante Marcoleta. Iba't ibang aktibidad na itala sa Bulkang Taal, Canlaon at Mayon ayon sa FIVOX. At pambansang pabahay para sa Pilipino program, pinalawak hanggang sa Batangas. Nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang nakaupong Senate President ngayon dahil wala anyang bisa ang ginawang pagpapalit ng liderato kahapon ng dating minorya. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM. Yes, Pinya, matapos nga ang tatlong araw na nung mga senador mula sa dating mayorya ay nagpakita na sila kanina umaga para nga dito sa Blue Ribbon Committee hearing at ang nangyari nga ay nanindigan itong mga senador na sila pa rin ang mayorya, especially dito kay Senator Alan Peter Cayetano sa panindaw ang Senate President ng Senado. Si Senator Sherwin Gatchalian ang itinalaga ng bagong mayorya kahapon bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President matapos makuha ng grupo nila ang numerong 12. Sapat daw yan para mabakante ang lahat ng posisyon kahit na mismo ang Senate Presidency at ang mga chairmanship ng mga komite. Pero kinontra agad yan ni Senator Alan Peter Cayetano. Gate nito, 13 ang numero na kailangan ayon na rin sa Rules of the Senate para mapatalisik siya sa posisyon. Sabi po sa Section 4C, pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. In the event of removal, tinanong ko sa mga kapatid natin sa media kahapon, did they remove us yesterday? You need a vote of 13 to remove us. The term of office of the President pro tempore, the Secretary and Sergeant at Arms, shall begin upon their election and shall end when their successors shall have been elected. Nahalal na po ba yung kapalit ko? Yung nag-press con po kanina, nahalal ba siya bilang Senate President? Hindi po. Siya mismo nagsabi, naghihintay pa sila ng 13. Pinuno na rin ni Cayetano ang ipinipilit ng bagong mayorya na dapat magtrabaho muna. Ang tanong ng dating Senate President, bakit hindi nila itinuloy na makapagpasa ng batas kahapon? Pagkontrol daw kasi sa Senado ang gusto ng grupo ni Gatchalian. O ano sabi nila, ayaw namin magtrabaho. Sabi nila, maiipit yung mga general sa CA. Sabi nila, kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila. Sabi nila, may quorum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sinedi. Humirit din ang kapatid niya na si Senator Pia Cayetano. Question ito ang naging palitan ng liderato. Nililito lang daw ng grupo ni Gatchalian ang mga tao at wala namang bisa ang nangyaring kudeta kahapon. Rules of the Senate. The officers of the Senate shall be elected by the majority votes of all its members. Majority vote of all its members. Nagkaroon ba ng majority vote of all its members for any other officer? Wala. It's very simple. It's very simple. Huwag tayong magpapalito. Huwag tayong magpapagulo. Dagdag pa ng Senadora, pati ang hearing sa Ways and Means Committee na unsyami dahil sa utos ni Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Naging pahirapan din ang pagpasok ng mga tao sa loob ng Senado dahil sa magkaibang memo na inilabas ng dalawang grupo. Ayon kay Senator Gatchalian, work from home ang mga empleyado ng Senado. Pero si Senator Cayetano,
pinabubukas ang mga opisina dahil sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Pinatawag rin ni Gatchalian si DILG Secretary John Vic Remulla para sa seguridad. Pero umabot pa nga sa puntong nagkagirian sila ni Senator Robin Padilla sa first floor. Paliwanag ni Remulla. Isa ka lang ako, di ba? Opo. I didn't have anybody with me. Palabas na ako eh. Just checked up. Just bigla na lang a whole gang went up. I didn't have any security with me, nothing. So it wasn't up. I wasn't trying to block. I could not have blocked them alone. Bago ang girian, naging pahirapan din para sa 18 ex-Marines na makapasok sa loob ng session hall. Kabilang sila sa mga imbitado sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Rodante Marcoleta. Tinuloy nga kanina ang Blue Ribbon Committee ni hearing ng Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Kasama dyan yung iba niya mga kasamang senador sa Minoria. Ngayon, yung dating mayorya, dahil minorya na lang sila ngayon, kasama nila ngayon dito si Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, si Senator Pia Cayetano, kanina nagpakita rin, si Senator Loren Legata ay nagpakita rin kanina doon sa hearing ng Blue Ribbon Committee. At kanina nga, ay itong 18 ex-Marines ay nagbigay ng mga paratang sa mga malalaking pangalan na nagdoon sa mayorya, kabilang nga dyan Senator Erwin Tulfo at Senator Tito Soto. At agad naman niyang pinaliktad ng kampo nila Senator Soto at Senator Erwin at sinasabi nga nila na walang visa itong mga pinagagawa nila. Itinanggi agad yung mga paratang ng 18 ex-Marines. Niya. Maraming salamat, JM Pineda. Hindi naiwasan ng ilang grupo ang girian sa labas ng Senado kanina. Mula sa simpleng murahan ay nauwi ito sa tulakan hanggang sa pisikalan at batuhan ng bote. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler live. Lestor. Daang miyembro mula sa iba't ibang grupo ang nagsagawa ng kiss protesta sa labas ng Senado ngayong araw, June 4. Dala-dala na mga ito ang kanilang mga panawagan at suhestyon sa isyong nangyayari sa bansa. Pasado alas 8 umaga kanina nang dumating ang ilang mga miyembro sa Anti-Duterte Group, suot ang pulang t-shirt. Nagmarcha ang mga ito patungong Jokno Boulevard, dala ang kanilang tarpaulina. Panawagan nila, magbitaw na sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Bukod pa rito, bitbit din ang panawagang i-impeach na bilang Vice President si Sara Duterte. Pag-aalas 12:30 ng tanghali nang mag-disperse sa mga anti-Duterte supporters. Samantala, nagpatuloy naman ang programa ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte at Cayetano Block sa labas din ng Senado, kung saan bukod sa pagbibigay ng mensahe bilang pagpapakita ng suporta ay nakinig pa ang mga ito na nangyaring Senate Blue Ribbon Committee hearing kanina. Pero sa kabila ng inaasahan sanang payapang kilos protesta ay hindi pa rin naiwasan ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Mula sa simpleng murahan ay nauwi ito sa pisikalan at batuhan ng mga plastic bottle. Ayon sa nakalap nating impormasyon, kukuha sana ng pagkain ng mga taga-suporta ng Duterte sa isang truck nang magpang-abot sa mga kritiko ni Cayetano na nagmula sa Manila Film Center patungo southbound lane ng Jokno Boulevard. Umabot ng 5 minuto ang girian ng dalawang grupo bago tuluyang maawat ng mga pulis mula sa PNP. Samantala, lumabas din mula sa Senate compound si Senator Rodante Marcoleta upang kumustahin ang ilang mga taga-suporta. Sa ngayon ay payapa na ang sitwasyon dito sa labas ng Senado bagamat mahigpit pa rin ang pinapatupad na seguridad ng PNP bilang bahagi ng kanilang preemptive safety measure. Jack, sa mga oras na ito, ay kanina nagpapatugtog tong mga taga-suporta na Duterte, pamilya Duterte at Cayetano Block. Pero ngayon ay nagsisimula na ulit yung kanilang pagbibigay mensahe bilang pagpapakita ng kanilang suporta doon sa pamilya Duterte at mga Cayetano Block. Samantala, ayon sa Southern Police District, sa huling update nila ay aabot sa 600 more or less yung mga taong narito ngayon dito sa paligid ng labas ng Senado, Jeff. At yan ang latest update dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Jeff. Okay, maraming salamat, Lestor Aler. Iba't ibang pangalan ang nabanggit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na isinagawa ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero hindi naman kinikilala ng bagong majority bloc sa pamumuno ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang nasabing pagdinig. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita, si Angela Babad. Angela.
May problema ata sa audio no, ni Angela. Balikan natin na maya-maya itong si Angela Babad tungkol nga sa naging hearing kanina dyan sa Senado. At magbabalik po kami para sa iba pang balita. Dito lang po sa pagbalik Sa Arangkada Balita. ng Arangkada Balita. Balikan natin ang mga kaganapan dyan sa Senado. Mula naman ngayon balikan natin si Angela Babad na nandyan sa Senado ngayon. Angela. Ninya, wala kang nangyaring Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Ito nga ang paninindigan ng bagong Senate Majority Bloc sa pangunguna ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Gatchalian, kinikilala lamang nila bilang Blue Ribbon Chairman si Senator Erwin Tulfo at hindi si Senator Tia Cayetano o ang Subcommittee Chair na si Senator Rodante Marcoleta. The Blue Ribbon Committee hearing is now called to order. Mag-aalas 10 ng umaga na magsimula ang Blue Ribbon Committee hearing na pinangunahan ni Senator Tia Cayetano. Tumayo bilang resource speakers ang 18 Marines na sangkot umano sa pamamahagi ng mali-maletang pera na bahagi ng kickback mula sa flood control projects. Ilan sa mga nabanggit sa pagdinig ay sina mamamayang Liberal Representative Laila de Lima, Father Flavio Villanueva, pati na rin ang ilang senador mula sa bagong mayorya na sina Senator Vicente Soto III at Senator Erwin Tulfo. Buwelta ni Soto, hindi na niya pinapatulan ng paratang dahil hindi naman siya senador mula 2022 hanggang 2025 at ang executive assistant niya pinangalanan na tumatanggap umano ng kickback na si Mark ay pumanaw na noong 2015. Samantala maghahain naman ng reklamo si Senator Erwin Tulfo sa pagkakadawit sa kanya sa nasabing issue. Kinwestiyon rin ni Tulfo kung bakit hindi nabanggit o dumaan sa investigasyon ang mga miyembro ng Cayetano Bloc na sina Senator Loren Legarda at Senators Mark at Camille Villar. Blatant lie kasi nga hindi lang masagot anong purpose pa. Saan nanggaling yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. I was listening. What is the purpose? Is it payment for payment for what? Diba? Nabanggit ba yung Senadora Loren Legarda 2 bilyar? Nabanggit kasi noong una. Hindi. Wala sir, wala. Hindi. Oh. Wala. Wala sir. Oh, Diyos ko, kawawa. Imposible naman kasi may kopya ako na pwede ko ipakita sa inyo na nasa listahan si Senadora Loren at saka yung 2 bilyar. Pupunta po ako sa abogado ko actually. Titignan po natin kung pwedeng perjury, pwede po libel o what have you. At hindi lang po sila, may sasama po ako na conspiracy po ito . So, tatamaan, pasensya na lamang po. Ay, magpa-fight po ako ng maghahabla po ako dahil puro kasinungalingan po ito. Nabanggit din sa pagdinig si Congressman Pepito Alvarez na nagsabing tila napasama siya sa listahan ng ex-Marines nang hindi nito inendorso ang impeachment ni President Bongbong Marcos. Samantala sa kabila ng paninindigan ni Senator Sherwin Gatchalian na legal ang naging palitliderato kahapon, ay handa siyang makipagdialogo sa miyembro ng minorya. Ang aking panawagan ay magtulong-tulong, no? So that we can move forward. Yun ang aking panawagan, and I would really like to unify the Senate kasi yun ang kailangan natin ngayon . No? And I know it's difficult for now kasi emotions are high, pero kung medyo kumuhupa ng emosyon ay kailangan namin mag-usap-usap. Sir, Samantalang sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na magtutuloy ang BRC hearing sa Lunes. At kung kanilang iimbitahin ba yung mga miyembro ng Senate Minority Bloc, yan ang inaabangan pa nila at pag-uusapan pa ng kanilang grupo. Ninya? Okay, Angela, sa ngayon, kumusta ang sitwasyon dyan sa Senado? Nandiyan pa ba yung kampo ni Senator Alan Peter Cayetano at saka yung bloke naman ni Senator Win Gatchalian? Nagpang-abot ba ang mga ito? Ninya, hindi nagpag-aabot yung dalawang grupo, no? Dahil mas nauna yung naging press ko ni Senator Sherwin Gatchalian kaninang umaga kaysa doon sa nangyaring BRC hearing naman nila Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon doon sa tanong kung nandito pa yung mga senador, so far dito sa may session hall at dito sa second floor, hindi na natin nakikita yung mga senador. Yung ilang senador din mula sa majority block or sa bagong majority block
ay dapat magkakaroon ng press con. Pero ito muna ay kanilang hinintay at pansamantalang tsaka na lamang daw sila magbibigay ng press con o ng statement baka bukas or sa Lunes yan. Ninya? At kanina nakita namin yung video kung saan parang medyo nagkagirian itong si Senator Robin Padilla at saka si Secretary John Vic Remulla. Ano ba nangyari doon, Angela? Ninya, base doon sa magkabilaan kasi yung naging side ng kwento, no? Ayon sa grupo nila Senator Robin Padilla, pinipigilan daw makapasok yung kanilang mga kasama na ito nga yung mga 18 Marines na sinamahan nilang pagpasok dito sa loob ng Senate building. Pero ayon naman din kay DILG Secretary John Vic Remulla, palabas siya noong mga panahon na yon. At nagulat na lamang siya dahil biglang kumaga nagpang-abot silang dalawa at nagkaroon ng tulakan. Paalis na daw dapat siya ng Senate building noong mga oras na iyon. Ninya? Gano'n naman pala. Pero sa Monday, sabi mo nga, ay matutuloy yung Blue Ribbon Committee hearing na pinamumunuan naman ni Senator Erwin Tulfo. Sino-sino raw ang invited dito, Angela? Ninya, kasalukuyang nililinis pa, no, inaayos yung guest list kasi may naunang inilabas na guest list mula naman sa kampo ni Senator Pia Cayetano. Pero ayon kay Senator Erwin Tulfo, pwede naman nila itong gawing reference. May mga iimbitahan doon sa listahan pero meron ding maaaring hindi na imbitahan dahil kailangan nga nila i-verify kung talagang tatayo bilang maayos na mga witnesses sa loob ng hearing yung mga guest speakers and resource persons. Ninya? Alright, maraming salamat, Angela Babad. Mahigpit pa rin ang seguridad sa labas ng Senado bilang bahagi ng preventive measure sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon. Live ngayon doon si Justin Ignacio. Justin, kamusta na ang sitwasyon dyan? Jack, mahigit 2,300 mga pulis ang nakatalaga ngayon sa labas ng Senado as of 4 p.m. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Anthony Averin, bahagi pa rin ito ng preventive security measures sa lugar. Mahigpit ang seguridad lalo na kaninang umaga, Jack, kung saan di maaaring palabasin o papasukin ang kung sino man. Pagdating naman sa mga papasok sa loob ng Senado na nakasasakyan, ayon kay Averin, tanging may mga QR code at nakalista lamang ang papayagan na pumasok. Bahagya namang lumuwag ang seguridad bandang 2:00 nitong hapon. At itong hapon, bahagyang pumapal ang volume ng mga tao kaya ang mga pulis muling nagbarikada dito sa intersection ng Jokno Boulevard. Sa mga oras na ito, nananatili pa ring bantay sarado ang Senado. Jack? Justin, tanong ko lang, no, ang naiiwan na lang ba dyan ngayon ay yung mga pro-Duterte na grupo? Yes, Jack, tama ka dyan. Yung mga naiiwan dito na mga supporters ay itong supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa mga oras na ito, kanina kasi, Jack, mas mahigpit din yung seguridad dito sa lugar, no? Naka-kwadrado yung barikada ng mga pulis dito sa lugar. Pero sa mga oras na ito, yung intersection ng Jokno Boulevard, yung tapat mismo ng Senado, wala nang mga pulis na nakabarikada doon. At sa mga oras na ito, yung ilan sa kanila ay nagpapahinga dito sa may gutter dito sa gilid ng Senado. Jack? Isang tanong lang, Justin, no? Balak ba nila mag-vigil? Parang prayer vigil ba yan? Ano yung balak nila? Dumadami pa ba yung tao dyan? Sa ngayon, Jack, napapansin natin na mas umuunti yung mga tao na narito. Alamin pa natin kung ano pa yung mga isasagawa nilang aktibidad, pero sa mga oras na ito, may naririnig pa rin tayong nagsasalita doon bilang bahagi ng kanilang programa. Jack? Okay, maraming salamat, Justin Ignacio. Nagdaos pa rin ng pagdinig ang minorya sa Senado kung saan humarap ang umano'y 18 ex-Marines at nag-akusa sa iba't ibang mga personalidad na hinatiran umano ng pera mula sa flood control. Inakusahan naman ni Senator Rodante Marcoleta ang media na bayaran. Kumuha nga tayo ng pananaw mula kay Attorney Barry Gutierrez, political analyst at dating congressman. Magandang hapon po, Attorney Barry. Magandang hapon, Ma'am Nina. Magandang hapon, Sir. So, Attorney, sino po ba talaga ang Senate President natin ngayon? Meron ba? Mukhang wala. Kasi tingin ko valid yung naging deklarasyon ng quorum kahapon
nung SB 11 dagdag si Senator Chis Escudero. So yung kanilang deklarasyon na bakante ang lahat ng posisyon sa Senado at yung kanilang paghalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore ay legal at sang-ayon sa ating konstitusyon at sa rules ng Senado. So maaaring wala pa silang boto para maghalal ng bagong Senate President. Pero yung pagkakatanggal dun sa dating mga opisyales, kasama na yung mga iba't ibang chair ng iba't ibang komite at paghirang ng mga bagong chairman ito mga komite na ito ay legal at sang-ayon sa ating batas. At ngayon nga, may dalawang Senate Blue Ribbon Committee hearing. Itong si Senator Pia Cayetano at Senator Marcoleta ngayon. At ito namang inaasahan nating pagdinig ni Senator Erwin Tulfo sa Lunes. Paano po ito, no? Nakaka-confuse para sa ating mga kababayan at hindi ba tuluyan ng nabasag ang kredibilidad ng Senado? Palala ng palala ang sitwasyon. Talagang nakakagulo, di ba? Kaya nga tingin ko hindi na dapat sana pinagpatuloy ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano yung kanilang hearing kanina. Kasi klaro naman dito na wala na silang numero. Kaya naman bago pa yung nangyaring botohan kahapon, 2 araw na silang hindi humaharap sa plenaryo dahil alam nila na wala na silang botong hawak. At alam nila na malamang sa malamang kung sila ay magpapakita ay sila ay matatanggal sa pwesto. Pero nga, nangyari na yung kahapon, tumawid ng linya si Senator Chis Escudero at nagkaroon ng quorum para sila na ay matanggal. So ako, malinaw na yung nakasulat sa pader na si Senator Alan, kahit na sinasabi niyang paulit-ulit na siya pa ang Senate President, wala na siyang suporta ng kanyang mga kasama. So yung kanilang pangungulit pa dito na sila pa daw ang may hawak ng Blue Ribbon, sila pa daw ang ako, wala na yan sa realidad eh. At parang dapat siguro sa puntong ito, unahin na nila yung ikabubuti ng institusyon, tanggapin na nila na wala silang suporta, meron ng bagong mayorya. Dahil nga, gaya nga nasabi mo, Ma'am Nina, nakakagulo lang lalo eh. Pag pinipilit pa itong ganitong mga kalakaran. Oo nga po, pero parang kung pag-uusapan si Senator Alan Peter at saka yung kanyang kasaysayan or history, hindi siya agad magbaback down. Parang madaling sabihin at sabihin sa kanya na bumaba na siya, pero malamang sa malamang ay hindi niya po ito gagawin hanggang sa kahuli-hulihan. Totoo naman, hindi na ginawa yan doon sa House, nung House Speaker siya at meron silang malinaw na usapan ni Speaker Lord Alan Velasco. So baka nga bahagi na ng kanyang personalidad yung hindi madaling maka-let go ba ng mga bagay-bagay. At bakit po kaya pinipilit nila itong flood control anomaly gayong hindi naman sila pumirma sa Partial Senate Blue Ribbon Committee report ni former Chairman Senator Lacson? Iyan nga yung isang pinagtataka ko eh. Diba? Dahil sinasabi nila na ginagawa nila ito para ipagpatuloy ang tila nakalimutang usapan tungkol sa flood control. Pero para malinaw, si Senator Ping Lacson, nung siya ang namumuno ng Blue Ribbon Committee, naglabas ng report. Pumirma yung ilang mga senador, pero itong grupo ni Senator Marcoleta, ni Senator Alan Peter Cayetano, hindi sila pumirma dyan. At ngayon, sasabihin nila na interesado silang buhayin. So, mukhang klaro na ang habol nila dito ay hindi mabuksan yung issue muli ng flood control, kundi dalhin yung usapin ng flood control tungo lang doon sa mga taong gusto nilang tamaan. Halimbawa, klaro-klaro, maski pagbatayan natin yung original na affidavit itong 18 Marines na ito, nakapangalan doon si Senator Loren Ligarda, nakapangalan doon si Senator Mark Villar. Pero kanina, parang hindi ko na yata narinig ang pangalan nitong 2 senador na ito. Dahil ba ito ay kasama na nila sa kanilang grupo, kaya hindi na nila binabanggit. At pangalawa, yung mga ibang binanggit dyan sa report, sa testigo ng mga Marines na ito, talagang hindi ko maatim na mapaniwalaan eh. Si Congresswoman Laila de Lima, na hindi pa senador bago mag-2025, si Father Clavi, yung mga members ng Makabayan Bloc, hindi ako makapaniwala na ito yung mga tipong tao na masasangkot sa korupsyon na pagnanakaw. May malinaw at may klaro track record dyan mga yan
hindi lang sa pagtutol at pagkontra sa korupsyon, pero pagtugis dun sa mga taong corrupt. So ako, madaming mga medyo incredible paniwalaan dito sa kanilang pinipilit ilabas na bersyon ng flood control na kwento dito sa Blue Ribbon Committee o supposed Blue Ribbon Committee na ginawa nila kanina. Opo, and Attorney Barry, dun sa mga nagbitaw ng mga salita na yun, yung mga 18 Marines, kanina narinig ko sa interview, one of the senators na pinangalanan, si Senator Erwin Tulfo, kesyo kakasuhan daw niya sila. So pwede po bang kasuhan itong mga nagsalita kanina na mga miyembro ng Marines, yung 18 ex-Marines? Well, kung klarong meron talagang kasinungalingang binanggit ito under oath, edi perjury yan. Pinaka-klaro. Kung lalabas na dahil nga ginawang public ito, pwedeng kasuhan ng libel o cyber libel. So, madami mga options doon sa panig ng mga taong dinawit nila dito ang mga pangalan. Kasama na nga si Senator Erwin Tulfo na naintindihan ko kung bakit medyo ngit-ngit na ngit-ngit siya dito nga sa mga pangyayaring ito. Opo, at pati na rin si Senator Tito Soto. Narinig rin po natin yung kanyang pahayag, no? Pati yung kanyang EA ba yun na sinabi niya na namatay noong bago pa man mangyari itong sinasabi nila, no? Ay kaya galit na galit rin siya kanina. Pero kapansin-pansin rin po na wala ang ibang senador mula sa bagong minorya. For example, si Senator Joel Villanueva, yung magkapatid na Villar, si Bongo. Ano po ang basa nyo dito? Ako, kung kailangan pa natin ng dagdag pang patunay na wala ng suporta at wala ng numero sa likod ng supposed Senate presidency ni Senator Alan Peter Cayetano, nakita na natin yon kanina. Sa ordinaryong bilang klaro na 12 na yung hindi sumusuporta sa kanya. So dapat meron pa siyang 10 boto. Pero kanina, doon sa 10 dapat nasa hanay niya, 4 pa yung hindi nagpakita. So mukhang klaro na sa puntong ito na wala na talaga siyang suporta para sa kanyang liderato ng Senado. At yung patuloy niyang pagkapit sa pwesto, ay siya pa ang nagiging source ng kaguluhan dito. At kung totoo yung sinasabi niya, na ang interes niya dito ay ang interes ng institusyon, gusto niyang itaguyod ng konstitusyon, gusto niyang itaguyod ang interes ng taong bayan, nagsisimula yon sa pagtanggap niya na hindi na sila yung majority at bitawan na niya itong posisyon na yan. Dahil sa katotohanan, ako, babalikan ko to Nagsimula lalo itong gulong ito nung hindi sila pumasok ng 2 araw. Noon lang ako nakakita sa buong kasaysayan ng Senado o anumang legislative body sa ating bansa na kayo supposedly yung majority pero kayo yung hindi nagpupunta para gawin yung inyong trabaho. Kasi kung talagang naniniwala ka na meron kang numero, nasa iyo talaga yung suporta ng karamihan ng iyong mga kasama, di humarap ka. Doon kayo magdebate, doon kayo magsagutan kung meron kayong hindi pagkakasunduan. Sila yung umiiwas Tapos nakakuha ng numero yung kabila, biglang ang sagot niya ay, well, Facebook Live. Tapos itong hearing na sila lang. So ako, klaro na dito yung dapat niyang gawin. Sana mahanap niya yung pruweba sa loob ng kanyang sarili para gawin na yung tama. Dahil hindi nakakatulong sa ating bansa, hindi nakakatulong sa Senado, hindi nakakatulong sa buong gobyerno po ang patuloy na pagkakaroon ng ganitong klaseng kaguluhan sa ating Senado. And Attorney Barry, kung i-insist talaga nitong 2 Blue Ribbon Committee, yung kanilang mga komite, no? At ini-insist ni Senator Alan Peter na siya pa rin ang SP, maaari bang ilapit na ang sitwasyong ito dahil walang nag-give in sa Korte Suprema? Well, ako yun ang ini-expect kung gagawin dapat nila Senator Alan. Kung talagang meron silang hindi sila sumasang-ayon doon sa nangyari kahapon. Tingin nila yung kanilang pagkakatanggal sa kanilang dating pwesto ay mali. O si Senator Pia, nakita ko hawak yung rules ng Senate, nagtuturo kanina. Huwag nilang daanin sa social media, di ba? Mag-file sila ng kaso sa Supreme Court. Yung pinagbabatayan ng bagong majority kahapon na kaso, itong kaso ng Abilino versus Cuenco, ganun ang nangyari doon. Tinanggal yung dating Senate President, naghalal ng bagong Senate President. At anong ginawa nung natanggal? Siya ang naglapit sa Korte Suprema. So kung talagang meron silang pananaw na ito ay mali at talagang nasa side nila, nasa panig nila ang saligang batas at ang rules ng Senado,
edi sila ang magsampa ng kaso kaysa sa nanggugulo lang sila ng ganito. Nanalo pa ang nagdadagdag ng kalituhan, lalo pa nagpapatagal nitong crisis na ito, at hindi nagbibigay ng anumang linaw sa anong pupuntahan ng Senado, lalo na sa mga araw na ito. Pero para mas madali siguro, baka pwede nang kahit may isang senator dyan sa grupo ni Senator Cayetano na lumipat para, di ba, sabi naman niya, pag naging 13, magi-give in naman siya. Sino kaya itong senator na to? Tingnan natin. Ako, narinig ko yung pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian kanina. At sana nga, tama yung sinasabi niya na kapag medyo humupa na ang emosyon, makapag-isip ng konti yung mga ibang nasa dating majority na ngayon nasa minority na, para matapos na lang yung usapan, yung isa sa kanila lumipat na, ipahayag na lang ang kanilang suporta para kay Senator Sherwin Gatchalian para kung ano mang duda pa na pinipilit nung kampo ni Senator Cayetano ay matigil na, di ba? At makapag-focus na ulit tayo dun sa mga napakaraming pangbagay na dapat asikasuhin ng Senadong ito. Okay, maraming salamat, Attorney Barry Gutierrez, sa inyong oras. Mabuhay po kayo. Mabuhay din kayo, Ma'am Ninya. Maraming salamat. Samantala, kinondena ng Senate media ang akusasyon ni Senator Rodante Marcoleta na bayaran ang media sa pagdinig kanina sa flood control issue. Ayon sa kanila, irresponsable at isang pag-atake sa institusyong kinikilala bilang mahalagang bahagi ng demokrasya ang komento ni Marcoleta. Ang pahayag ni Marcoleta ay sumisira umano sa reputasyon ng mga mamamahayag na humaharap sa harassment at banta sa buhay para mabigyan ng tamang impormasyon ang publiko at mapanagot ang mga nasa kapangyarihan. Hindi raw dapat madamay ang media sa gulo sa politika at hindi dapat gamitin bilang sandata o collateral damage sa umano'y political warfare. Samantala, nakatanggap ng impormasyon ng NBI na binayaran ng 5 milyong piso ni dating Congressman Mike Defensor ang bawat miyembro ng 18 ex-Marines. Ito ay para magbigay sila ng testimonya kaugnay sa flood control scandal. Sa kanilang press conference, ibinunyag ni NBI Director Melvin Matibag na may lumapit sa NBI na kaanak ng isa sa 18 umano'y dating sundalo. Nag-issue na rin ng sabina ang NBI kay Defensor para magbigay ng kanyang salaysay. Kabilang sa mga pinangalanan ng umano'y mga dating sundalo na tumanggap ng kickback mula kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang ilang miyembro ng Makabayan Bloc. Kasama na riyan ang ilang dating mamabatas na sina Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas at dating Senador Antonio Trillanes IV. Alamin natin ang reaksyon ng isa sa kanila. Makakausap natin si former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Magandang gabi po, Ma'am Franz, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa inyo at sa inyong programa. Sige po, ano ho ang reaksyon nyo na muli? Actually, hindi na to bago. Dati nabanggit na rin kayo at ito ay pinasinungalingan nyo. Pero ito, muli na naman na binanggit ang inyong pangalan. Ano po ang inyong reaksyon, Ma'am Franz? Well, nakakatawa, no? Outright lies, no? Pinabubulaanan namin sa Makabayan. Itong narrative, no? Kwento na walang mga konkretong patunay. Itong ginawa ng mga Marines. Parang nakita natin ito na political maneuver, no? Diversionary tactics ng mga Duterte supporter, yung nasa likod nitong 18 na Marines, na para, syempre, nakita naman natin na umaarangkada, no, yung impeachment complaint kay Sara Duterte. So, tinitingnan natin ito na desperadong political demolition sa mga makabayan at saka yung mga nagsusulong ng impeachment. So, kanina sinasabi nyo na parang diversion to or political maneuvering. Ano yung tingin nyo na gusto nilang matabunan? Well, ito obviously, no, makikreate ng senaryo na kung saan mawawala yung credibility nitong mga nagsusulong ng impeachment complaint.
napansin ninyo no doon sa bagong listahan nitong mga ex-marine sa affidavit nila, puro mga ano to no nagsusulong ng impeachment complaints, no? At may mga dinagdag din na wala naman doon sa last Congress. Kaya tinitingnan natin ito na diversionary tactics dahil alam natin no susulong na yung impeachment complaint at gusto nilang mag-create ng senaryo na kung saan mawawalan ng kredibilidad itong mangyayaring impeachment. Kaya nga ang pinagtatako, katulad ni Father Flavie, bukod sa inyo, kumbaga, pinangalanan yung grupo nyo. Si Father Flavie ay pinangalanan, ano naman ang kinalaman niya sa flood control? Yes, pero isa kasi doon sa isa kasi siya doon sa masugid Doon sa ICC. Sulong, no, sa ICC. Oo. Sa doon sa mga AJK, no, yung kaso sa ICC ng matandang Duterte. Kaya talagang sinama rin siya kasi at kahit talagang nakita mo dito yung motivation. Si Senator Erwin Tulfo ay planong magsampa ng reklamo laban sa mga nagbigay nga ng testimonya kanina na kanina nga ay sinasabi ay pawang kasinungalingan. Kayo po, ano ang plano ninyo? Well, totoong pawang kasinungalingan yung mga binabanggit. Kaya pinag-aaralan pa namin ng legal counsel namin kung ano yung pwedeng gawin legally. No, pero wala pa kaming napapag-usapan kanina dun sa aming briefing. Oo, plano nyo rin po makipag-ugnayan sa bagong upong Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Erwin Tulfo tungkol dito? Well, that's a possibility. No, dahil magkakaroon ng hearing by Monday, tignan natin kung ano naman itatakbuhin itong hearing na ito regarding dun sa flood control project. Kami naman sa Makabayan, sa mga hearing na ganito, lalong-lalo na sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot doon sa kurakot, doon sa flood control project, wala dapat na sisinuhin, wala dapat na pipiliin. No, anumang kampo yan, kailangan gusto nating lumabas ang katotohanan at hustisya. Ano na lang ho siguro mensahe nyo po sa publiko na ito, na muling nalalabas yung mga pangalan po ninyo? Well, sa atin pong mga sa atin pong mga kababayan, so muli pinabubulaanan po natin itong mga gawa-gawang mga naratibo ng mga nasa likod nito, ang mga ex-marines, at huwag po tayong mawala ng focus doon sa pagpapanagot sa mga sangkot na mga kurakot sa ating gobyerno at saka itong sa impeachment, maging focus lang po tayo at isulong po natin talaga yung panagutin ang mga kurakot sa ating gobyerno. Okay, sige, maraming salamat po former ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi po at ingat po kayo. Salamat din. Inihayag ng Malacanang na ang liderato ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang kikilalanin sakaling magpatawag ng special session sa Senado. Layunin nitong matalakay at mapabilis ang pagpasa ng mga nakabinbing priority bills sa Kongreso. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones. Lalo pa natin pinapadali at pinapalapit ang... Bukas sa posibilidad na magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para maipasa ang ilang mahalagang panukalang batas habang naka-adjourn sine die ang mga mamabatas. Ito ay matapos hindi matalakay ng Senado ang ilang panukalang batas at ang pagkumpirma sa mga general dahil sa pag-aagawan ng Senate Presidency bago ang pagtatapos ng sesyon. Nauna nang kinilala ng Malacanang si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President Pro Tempore matapos makuha ang suporta ng 12 senador. As far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni acting Senate President Sherwin Gatchalian. So kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Ayon kay PALS Press Officer Undersecretary Claire Castro, 22 na lamang ang aktibong senador na maaaring bumoto. Ito ay matapos maaresto si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder at magtago umano si Senator Ronald de la Rosa upang makaiwas sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Lumalabas na 22 ang recognized base number. So, nagkaroon ng 12 at ayon na rin sa Avellino versus sa Cuenco, ang 12, kapag ka po, dahil sa Avellino versus Cuenco, lumalabas na ang recognized base number ay 23, dahil isa ang nasa abroad. At nirecognize po ng korte, mismo ng Supreme Court,
na ang 12 ay makukonsider na majority in relation to the declaration of a quorum. So with the same scenario, 22 ang lumalabas na recognized base number, 12 ay masasabi nating majority para mag-form ng isang quorum. Dagdag ni Castro, ayaw ng Pangulo na maantala ang mga gawain sa Senado. Malaki aniya ang tsansa na aprobahan ng Pangulo ang kahilingan para sa espesyal na sesyon kung may sapat na dahilan ito. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang Pangulo ang tanging opisyal na may kapangyarihan magpatawag ng special session sa Kongreso sa anumang oras. Bagamat wala pang tiyak na mga panukalang batas na tatalakayin, sinabi ng Malacanang na isa sa mga prioridad ng Pangulong Marcos Jr. ang pagpasa ng Anti-Political Dynasty Bill. Kailangan muna umanong ayusin ng Senado ang mga issue nito sa loob bago ito maisulong. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sinampahan ng non-bailable na kasong graft at malversation ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya kaugnay ng umano'y substandard na flood control project sa Malolos RTC. Magkasamang naghain ng reklamo sina Assistant Ombudsman Miko Clavano at Public Works Secretary Vince Dizon. Alinsunod sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking mapapanagot ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Inilarawan din ni Dizon ang mag-asawang Diskaya bilang mga big fish at inaasang maaaresto na rin sa mga susunod na araw si Curly Diskaya. Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan ang pagbasa ng sakdal kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sa kasong plunder at graft matapos silang maghain ng mga mosyon. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. 4 sa 5 akusado ng pandarambong at graft sa Sandigan Bayan 5th Division ang personal na dumalo sa nakatakdasa ng pagbabasa ng sakdal ngayong Huwebes. Habang bigo naman na makarating si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan dahil nananatili siyang naka-confine sa isang ospital sa Makati simula kahapon. Ngunit bago ang arraignment, dininig muna ng hukom ang mga mosyon ni Senator Jinggoy Estrada. Kabilang narito ang motion to transfer detention facility tungo sana sa PNP Custodial Center, pati na rin ang motion to fix bail. Ngunit kinwestiyon ng korte ang hiling ni Estrada na makapagpiyansa sa isang non-bailable offense na plunder. Ayon sa mga maestrado, hindi pwedeng magpiyansa sa kasong plunder nang hindi pa nababasahan ng sakdal ang akusado. Dahil dito, binawi ng kampo ni Estrada ang tangkang pagpiyansa sa kaso pati na rin ang pagpapalipat ng detention facility. Samantala, patuloy pang hinihintay ang comment ng prosekusyon patungkol sa mosyon ni Bonoan na mailagay sa hospital arrest. Dahil sa mga insidente, pinagpaliban ng korte ang arraignment sa dalawa sa darating na Hunyo at 30. Ipinagpatuloy naman ang pagbabasa ng sakdal sa mga akusadong local engineer officials mula Metro Manila na sina Denril Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Naghain ng not guilty plea ang tatlo sa hukuman. Binigyan ng tatlo ng 10 araw para magpasa ng pleading kung bakit hindi sila dapat isailalim sa preventive suspension habang gumugulong ang kaso matapos malaman na empleyado pa rin ang tatlo hanggang ngayon sa DPWH. Ayon sa 5th Division, itatakda ang pre-trial o paghahanda sa paglilitis kapag nabasahan na ng sakdal sina Bonoan at Estrada. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Pasukan na sa susunod na linggo kaya marami na ang abala sa pamimili ng school supplies. Para iwas hassle, ang ilan mas pinili na lang mamili online. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Back to school na naman ang mga bagets next week. Kaya ang mga mommy, abala na naman sa pagbili ng mga school supplies. Para hassle-free at mura, online na lang bumibili ang iba. Si Mommy Jenny Pineda na taga General Trias, Cavite, 2 years nang nagbebenta ng school supplies online. Ang pinipili ko po kasi about po sa mga seller na mas mababa po yung presyo compared po sa iba para yung mga customer po is mabilis po silang pumasok sa live po at the same time makahanap po sila ng mas mababang presyo ng mga school supplies na hindi na nila kailangang lumabas ng bahay.
Ang presyo ng notebook online pumapalo mula sa 135 hanggang 155 pesos para sa 10 piraso. Ang lapis nasa 6 pesos ang isa at kapag 12 piraso, 72 pesos naman. 78 pesos naman per bundle ang presyo ng ballpen. Mayroon ding binebentang ballpen at tig 2 pesos lamang ang bawat isa. Sa eraser, 5 pesos ang bawat isa na umaabot pa raw minsan ng 15 pesos sa labas. Kung bet mo namang hindi na mahasel, mayroon ding set na binibenta, kumpleto ng mga notebook, lapis, pantasa, pambura at iba pa. Ayon kay Jenny, mas malaki nga raw ang tipid kapag bibili online dahil bukod daw sa mas mahal ang presyo ng bilihin sa labas, makakatipid ka pa sa ibang bagay gaya ng pamasahe. Isama mo na rin ang pagod sa biyahe. Mas convenient po kapag online kasi unang-una nga po is i-deliver na lang diretso sa bahay mo ng rider. Tapos, meron na rin po tayong mga tinatawag na COD. COD is cash on delivery. Kumbaga, tiwala po ang buyer na item first bago ang bayad. Pero sa mga bibili rin online, kailangan pa rin maging maingat. Ang masasabi ko lang kasi kapag online buyer ka, dapat mag-ani ka rin, mag-isip ka rin kung tama ba yung mga pinag-order mo, magbasa ka ng reviews, tingnan mo yung ratings ng seller, ratings ng items, kung pasado ba yun sa paningin mo, kung hindi, kung duda ka sa item, huwag ka mag-check out. Ako, si Just Tinignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Mas maraming pamilya pa ang natulungang magkaroon ng sariling tahanan sa tulong ng 4PH program ng pamahalaan matapos dalhin ang programa sa Batangas. Nagbabalik si Christian Bascones. Malaki ang ngiti ng mga benepisyaryo ng mas pinalawak ng pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Ferdinand Marcos Jr. sa Batangas nang tanggapin ang kanilang mga murang housing units. Pinangunahan ni Department of Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling at Pag-ibig Fund CEO Marilyn Acosta ang turnover ceremony sa Novista Homes, isang malaking subdivision development sa Lipa City. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, mas mabilis nating maihahatid ang pabahay sa mga pamilyang higit na nangangailangan nito. Congratulations sa ating mga bagong homeowners. Naway maging simula ito ng mas ligtas, mas maayos at mas masaganang buhay para sa inyong mga pamilya. Kasama ang developer dito, ang PA Properties. Nangako sila ng 2,500 housing units para sa flagship program ng Pangulo. Kahit ang mga middle class earners ay pasok sa naturang programa. Yung mga units na yan ay worth 950,000 pesos. At yan ay pasok sa socialized housing limits. Ibig sabihin, yan ay maaaring mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na may subsidized 3% interest rate. Ano ibig sabihin yan? Yung 950,000 pesos na yon, ang monthly payments ay as low as 4,005 pesos kada buwan. Kadalasan, mas mababa pa yan kaysa sa renta. Nakikitira lamang sa kamag-anak ang pamilya ni na Jerwin at Christine. Kung noon ay hindi nila lubos maisip na magkakaroon sila ng sariling tirahan dahil sa kakarampot na kinikita. Ngayon ay nagkatotoo na. Ay malaking tulong po kasi hindi siya hassle sa hulog. Hindi kagaya ng ibang rerenta. Laki ng kada monthly. Dito mababa lang. Ay maraming salamat po. Kasi meron ng programang ito pong kay President Marcos na para po sa katulad kong isang mahirap na Pilipino. Bukas ang tanggapan ng Pag-ibig Fund sa lahat ng mga interesadong magkaroon ng sariling bahay sa murang halaga. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.